fam, welcome back to another vlog. So it's a Friday today and 12:30 na ng tanghali ngayon. So it's a work day today. Ayan. Tayo po ay busy sa pag-catch up ng mga pending ko after our Japan trip. Anyway, for today's video, kaya ako nag-vlog kasi plano ko ulit mag-apply ng Korean visa. So, ang mga requirements for Korean visa is number 1, application form. Dina-download lang yan sa website ng KVAC. Number 2, one-piece passport size colored picture with white background. Number 3, original passport at least 6 months valid. Number 4 is photocopy of passport bio page. Number 5, original and photocopy of valid visas and arrival stamps of OECD member countries for the past 5 years, kung applicable lang naman. And then, kagaya ko, nagprint ako ng isa pang table, no? Nakalagay yung mga travels in the past 5 years. So, pwede yun magdagdag ng A4. Tapos, original certificate of employment. Kailangan nandun yung applicant's position, date hired, compensation, office address, and HR landline number. Kung meron naman kayong personal business, pwede kayo mag-submit ng Certificate of Registration Form 2303 and Application for Registration Form na 1901. Tapos, next is original personal bank certificate and bank statement. Ito, pwede nyo i-request ito sa bangko. And yung bank certificate, 6 months average balance, nire-request lang yan sa bangko with ADB. Tapos yung bank statement ng at least 3 months. No? Tapos, photocopy of income tax return or 2316. And that's it, no? Yung mga iba like PSA, marriage contract, birth certificate. Ito pa yung mga ibang requirements pero hindi na siya applicable sa akin. So, yan yung mga requirements na isasubmit natin. So, ngayon, piniprint ko na siya. Bali, ang kulang ko na lang is bank statement. Mag-request tayo sa bank. Tapos, punta tayo doon sa KVAC. Hi fam! So, 1 PM na ngayon and paalis na ako. And papunta na tayo ng Brittany Hotel para mag-apply ng Korean visa. Pag ilang vlog ko na ba ito ng Korean visa application fam? Pangatlo na, no? Kasi nga single entry lang yung nag-grant sa atin. Kaya ngayon, mag-apply ulit tayo ng Korean visa. Hopefully, maka-multiple entry na tayo. Sana naman, no? I'm really praying na mag-grant tayo ng multiple entry. So, sinearch ko na sa internet, ang application hours ng KVAC is until 4 PM. So, may time pa tayo. Dadaan ako ng bangko fam dahil magpapaprint ako ng bank certificate and bank statement. After dumaan ng bank, diretso na tayo ng Brittany Hotel. Magla-lodge tayo ng application, Lord. Sana pa-approve na po ako ng multiple entry visa. Dito na ako nagpapagas sa Shell kasi nabasa ko yung mga comments ninyo fam na super okay magpagas sa Shell. And usually pag ganito fam, ano na yung pinapagas ko? Full tank para hindi pa balik-balik. Tapos every time na nagpapagas ako ng full tank, nagpapacheck na rin ako ng tires. May dala akong polo para naman mag-polo-polo tayo mamaya. So, na-share ko naman na yung requirements ng Korean visa application, no? Same pa rin naman, although may simplified version na kapag meron kang BDO credit card, RCBC, and Metrobank. Unfortunately, wala akong ganun. Meron akong BDO, American Express, pero hindi pa dumarating sa akin. Parang isang buwan na siyang approve, pero pinadala kasi siya sa lumang address ko. And kailangan daw mag-fail 3 times yung delivery bago ma-change yung address. So ngayon, hindi pa siya dumarating. Pero kahit dumating man yun, hindi ko pa rin siya magagamit sa application kasi dun sa simplified version ng Korean visa application, if you're going to use your credit card, kailangan may 3 months kang statement na maipasa. Eh kung bago yung card, wala rin ako maipapasang 3 months statement. So ganun din, kaya carry na. Sa susunod na lang. Pero hopefully, makamultiple na tayo ngayon. I really wanted to go to Korea again. Last time na pumunta tayo sa Busan. Pero ngayon gusto ko naman puntahan fam yung Jeju. And yung ibang part pa ng South Korea. Marami pa tayong mga pwedeng gawin doon sa South Korea. So, kakatapos lang ng ating meet and greet yesterday. And super happy kami ng fam. Nag-usap kami kagabi. Like, ang saya-saya talaga namin. Pati yung mga cousins, sobrang saya. Kasi narinig din namin from the fam, no? Kung paano sila nag-start mag-watch ng vlogs. And hindi lang ako yung minamahal ninyo. Pati yung family ko. Pati yung mga cousins ko. Kaya na-appreciate talaga namin, fam.
Maraming salamat. Hearing your messages na ang laki nung itinulong nung vlog sa inyo, yung mental health, tapos pag-relax after a long day of work. Alam niyo yung hearing those words, ang laking bagay na sa akin. Kaya sinabi ko yan kahapon sa vlog, no, na paminsan makaka-encounter talaga tayo ng mga problems in life and hindi lahat ng tao susuportahan tayo. Pero isipin nyo fam, yung mga taong nakasupport sa inyo sa buhay natin, just keep going. Maaaring hindi lahat ng tao susuportahan tayo sa ginagawa natin, pero keep doing the things that you love to do. So ipagpatuloy mo, makaka-encounter ka ng mga problems, yung support, mafe-feel mo na hindi lahat ng tao susuportahan ka, yung iba ida-down ka pa. Pero isipin mo, yung mga taong sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo, mas marami pa rin yung mga ganong tao. Yun yung gawing fuel mo to keep going, kasi hindi mo man ma-realize, hindi mo man maririnig sa ibang tao, pero na-appreciate ka nila, mahal ka nila, sinusuportahan ka nila. So you have to keep going. Ganyan sa life, marami tayong issues, problema nga harapin, pero kailangan tatagan talaga yung loob and just keep on going, lalo na kung mahal mo yung ginagawa mo. Diba? Yun ang ating words of wisdom. Nagpa-poll ako fam sa Instagram broadcast channel. Kung hindi pa kayo naka-join sa broadcast channel, join kayo fam sa Instagram kasi may mga post ako doon na exclusive lang doon sa broadcast channel. And yung poll na ginawa ko sa broadcast, nagtanong ako kung saan yung gusto nyong next destination. Alam nyo kung ano yung top na lumabas? Sapporo. Na-shock ako, Sapporo. Yes. Tapos number 2 is South Korea. Number 3 ay Switzerland. Number 4 is China. Number 5 Europe. Number 6 Kazakhstan. So syempre, i-grant natin ang wish nyo fam. Pupunta tayo ng Sapporo. Although, alam nyo, meron na akong confirmed trip sa Sapporo this January. Share ko na lang yung mga details sa mga susunod pa na panahon. But yeah, we'll go to Sapporo dahil ni-request ninyo. And mag-open pala kasi si Seb ng flight from Manila to Sapporo. Direct flight na siya. And the flight will start in January. So yun, mas accessible na yung Sapporo para sa atin ng mga Filipinos. Diba? Dati kasi if you'll go to Sapporo, dadaan ka muna ng mga prefectures sa Japan like Tokyo, Nagoya, Osaka, bago ka pumunta ng Sapporo. Pero ngayon, direct flight na ang offer ng SEP. Diba? Ang galing ng network ng SEP. Kaya ayun fam, abangan nyo ang ating Sapporo vlogs. Pero syempre, pag pupunta tayo dun, maganda may snow na, diba? Sa Korea naman, yun, Jeju ang gusto kong puntahan. And gusto ko sana may kasama sa Jeju. So let me know if you're also going to Jeju. Halika't mag-travel to Jeju. Another thing, yung travel with the fam, yung sabi ko mag-organize ako ng trip. Plano kong i-organize na yun, fam, and gawin natin siya by spring para mas may time tayo makapag-prepare. So doon sa travel with the fam, ano yung gusto nyong destination na puntahan? Let me know on the comments. I want to hear from you, or baka mag-poll ako or mag-survey ako kung ano yung gusto nyong puntahan. Pwedeng local, pwedeng international. Let's do it ng springtime, mga April, ganyan, para mas may time tayo makapag-prepare. Kayo din, may time din kayo makapag-prepare, diba? Pero iniisip ko sa travel with the fam, parang it would be good if we go to Japan or South Korea eh. Kasi springtime, cherry blossoms time, diba? But yeah, let me know on the comments kung ano yung mas prefer ninyo. Sige fam, yun lang. Ang haba na ng aking chika. Drive na muna tayo going to BGC. Malapit na tayo sa SM Aura. 8 minutes na lang. Bali sa SM Aura na rin ako magpa-park kasi pupunta ako ng BDO. Doon ako kukuha ng statement. 2:26 PM ngayon. 4 PM magko-close yung KVAC. Abot naman. Bibilisan ko lang doon sa BDO. Tapos lalakad na lang patawid ng Brittany Hotel para hindi na tayo lilipat ng parking lot. Yan na ang Brittany Hotel and SM Aura. Woo! Yes. Lang tayo. Okay, dito na ako sa SM Aura fam. Let's go to BDO. Bilisan natin. Ayan lang yung Brittany Hotel sa kabila. Okay fam, I guess it's not my day today. Time check, it's 5 PM and hindi ako natuloy mag-apply
ng Korean visa. Why? Hindi na ako umabot kasi until 4 PM lang yung KVAC. 5 PM na ngayon. Ang nangyari, dumating ako ng video dito sa SM Ora around 2:40 PM. And kala ko mabilis lang. Pero 4 PM na, wala pa din, hindi pa rin lumalabas yung papers ko. Tapos, inisip ko, abot pa ba ako? So, nag-search ako sa internet. Strictly hanggang 4 PM lang daw talaga ang KVAC application. So, hindi na talaga ako aabot. Pero tinry ko pa rin hintayin yung statement para naman pagbalik ko ng KVAC, diretso na ako. Come 4:30, hala, hindi pa rin lumalabas yung bank statement and bank certificate. So, umalis na ako, fam. Medyo matagal yung process, kaya I had to leave kasi may appointment pa akong isang pupuntahan. And ayoko naman malate doon sa appointment ko na yun. So, ayun, babalikan ko na lang siya. Hindi ko alam kung kailan, pero sabi naman ng kausap ko sa BDO branch, magte-text daw sila pag available na yung bank statement. So, ayun, babalikan ko na lang. By the time na mag-a-apply na ulit ako ng Korean visa, saka ko na lang dadaanan dito yung bank cert sa BDO para isahang alis na lang, diba? Hindi na ako pabalik-balik pa. So yun lang, I'm so sad kasi super excited ako makapag-apply ng Korean visa. And I guess it's not my day-to-day, ganun talaga ang life. Medyo marami ring tao sa video kaya naintindihan ko na baka natagalan din sila. Also, they have to get the details din pala from the mother branch. So, baka doon din nagkaroon ng something sa communication. Anyway, that's life. Ganun talaga, hindi na tayo umabot. So, tanggapin na natin. So, yun lang, fam. Balikan ko kayo once mag-apply na ulit tayo ng Korean visa. Syempre, I have to check my schedule pa. So ngayon, punta muna ako ng next appointment ko, pero baka hindi na ako makapag-vlog doon. Hi fam, so I'm back here sa SM Ora. Kukunin ko na yung bank cert and bank statement, tapos mag-apply na tayo sa KVAC. 1:40 ng tanghali ngayon, so mas maaga tayo para sure na aabot tayo. Kasama ko pala si Mamang, si Papang at si Baby Zach. Nag-park na kami sa baba and nakiwalay na kami. Kasi habang ako'y mag-aasikaso ng aking application, sila maglilibot-libot muna dito sa SM Ora. Okay, done na ako sa video, fam. 5 minutes lang ako, nakaready na yung statement. Hindi na sila masyadong busy. Yung unang punta kasi natin, as in, ang daming tao. Time check, 1:45 PM. And ready na tayong pumunta ng KVAC. Okay, fam, pasok na tayo sa Brittany Hotel. Kaya tayo sa 9th floor. Nandun na ang Korean Visa Application Center. Okay, ito na tayo. Pasa na tayo sa loob. Ayan, okay na fam. Na-check na yung mga documents ko and okay, pasado. Doon sine-check sa unahan. Although yung application form ko, sa short ko pala na i-print, dapat A4. So kung ganon, i-photocopy nila dito para maging A4. Magbabayad lang ng 10 pesos per page. Tapos meron na rin palang data privacy consent form. Pipirmahan mo lang. Okay, I'm good. So meron tayong visa application form, data privacy consent form. Binigyan na ako ng number, hintayin na lang ako matawag. Tapos meron silang glue dito para dito mo na idikit yung picture. Kailangan yung picture nyo is passport size with white background. Okay. Ito yung itsura ng waiting area, fam. Tapos, nabigyan na tayo ng number, A122. Ang tinatawag na ngayon ay A117. So, 5 na lang. Saglit lang, diba? Super bilis lang maghintay. So, habang naghihintay ka, may inspire ka kasi makikita mo yung tourism video nila dito. So, mas may excite ka na ma-approve, diba? Okay, fam. Tapos na tayo. Kakababa ko lang. And, napakabilis lang nung process doon sa KVAC, no? Pagkatawag ng number, umakyat lang ako sa taas, tapos pinresent ko lang yung documents. Isa-isa nilang chinek yung documents. Nung na-confirm nila na okay na, pinagbayad na nila ako. So yung visa fee ay 900 pesos. Cash lang sila, fam, di ata sila tumatanggap ng credit card. Tapos after nun, pinrint na nila sa akin yung claiming receipt. Kasi yun yung dadalhin ko pagka-claim. Tinanong nila kung delivery or pick up. Pag delivery, additional 3 to 5 days, ang tagal. Sabi ko, sige, pick up na lang. So, ayun, babalik na lang tayo dito sa Brittany Hotel pag ipipick up na. And alam nyo, ang timeline, 15 days from the application. So, tinanong nila ako kung may lakad daw ba ako ng 15 days. Sabi ko, wala naman. Pero I'm hoping na makuha ko within 7 days para makapag-schedule ako ng lakad.
kung ganun katagal 15 days. Let's see. So, ayun. Yun ang mga information na kailangan yung malaman if mag-apply kayo ng Korean visa. Hanapin natin sila. Andito na sila, Papang. Ayan na sila. Hello. Hala. Merienda na. Halika na, fam. Ngayon, punta naman tayo ng MOA. May titingnan kami doong appliance. Bibili kami ng video para gagamitin natin sa Christmas party sa bahay. Ayun na si baby. Nagutom pala ang batang bulinggit. Kumain ng bread talk. Ayan, oh. Dala-dala yung beaver. Pero yung beaver, akala niya mouse. Mouse daw, yung nakuha nating beaver from Singapore. Yan siya. Halika, parking na muna tayo tapos punta tayo ng MOA. Ito na kami sa MOA, fam. Time check 5:35 PM. And hindi na kami tumuloy dun sa loob kasi nakatulog ang aming bulinggit. Kung ililipat namin siya sa stroller, magigising. So naiwan kami ni Mamang dito sa parking lot sama si baby. Si Papang na lang ang pumunta dun sa loob para maghanap ng video, okay? Tumawag, nakabili naman na siya. So nintay lang namin si sis, tapos uwi na tayo. Nag-take out lang ako ng Starbucks. Merienda. Ito na sila. Kabili na tayo ng videoke system para sa Christmas party natin sa Pasko. Si Papang na lang ang bumili kasi ayan ang baby, oh. Tulog sa likod. Ayan si Mamang. Kain tayo, fam. This one's tuna pandesal. Ay, ang bongga naman ng videoke system. May application. Platinum. Volume, record. Galing ah. Out ka lang. Tapos sa app ka mamimili ng kanta. Galing. Sobrang na pala ngayon. High-tech na. Dito, dati yung mga videoke natin, yung 5 piso. Ito mga bago raw to, wala ito doon sa songbook. Okay. Yan. Pero may songbook din. Alam nyo, fam, may isang fam na nag-chat sa akin. Anak pala siya nung isang OG fam natin, si Miss Mama Sol. Kung naalala niyo yung Vloggers United event natin nung last July, meron akong na-share doon na sabi ko merong isang fam, senior citizen na siya. Mag-isa siyang pumunta dun sa event na super na-touch kami kasi hinanap pa niya yung booth, tapos hinatid pa siya ni Miss Pax ng organizer doon sa event kasi nga ako lang daw yung gusto niyang puntahan, ganun. And alam niyo, we were so sad kasi nag-chat yung anak niya. She passed away na pala last September 2024 and OG fam daw talaga siya. So yun, nasad lang ako. Pero thank you sa Vloggers United event, no, kasi yun yung naging way para magkita kami. And I remember, super saya niya nung nakarating siya sa booth, tapos nagpicture siya sa amin, nag-hi hello, ganyan. Kaya, hindi mo talaga malalaman yung mga taong nai-inspire mo, no? Kaya, super happy din ako na I was able to meet her before she passed away. And thank you kay Vloggers United event na naging daan para magkita kami doon. So, ayun, rest in peace po sa ating fam na si Miss Mama Sol.